100, verse 1 to 5. Ang pulong nag-ingon, atong dunganan, panghugyaw kamo nga malipayon ngadto sa Ginoo, tibuok nga yuta. Alagari ang Ginoo uban ang kalipay, duol kamo sa iyang atubangan, uban ang pag-awit. Ilhan ninyo nga ang Dios Ginoong Dios. Siya mao ang nagbuhat kanato ug kita iyang katawhan ang mga karniro sa iyang sibsibanan. Sulod ngadto sa iyang mga ganghaan, uban ang pasasalamat, ug ngadto sa iyang hawanan, uban ang pagdaig. Pagpasalamat ngadto kaniya, dayga ang iyang ngalan. Kay ang Ginoo maayo, ang iyang gugma walay paglubad, naglungtad hangtod sa kahangturan, ug ang iyang pagkamat tinumanon ngadto sa tanang kaliwatan. Praise God. Yes, Lord, you're holy, holy God. You're worthy to all praises, O God. Ikaw ang Diyos nga gamhanan. Ikaw ang Diyos nga maluluyon, O God. Busamahan, we praise you, God. Atong kantahon ang atong buhi nga Diyos. Amen. He is our God. He is our King. He is the Lord of Lords. Worthy to all praise. Some
giants are dead now. Yes, you are God. This is our God, this is who He is. He loves us. This is our God, this is what He does. He saves us. He bore the cross, beat the grave. Let heaven and earth proclaim. This is our God, King Jesus. Yes, you are, O God. You are God, the King of kings and the Lord of lords, O God. Remember that fear that took our breath away. Faith so weak that we could barely pray. But He heard every word, every whisper. Now those altars in the wilderness tell the story of His faithfulness. Never once did He fail, and He never will. Yes, Lord. This is our God, this is who He is. He loves us. This is our God, this is what He does. He saves us. He bore the cross, beat the grave. Let heaven and earth proclaim. This is our God, King Jesus. Who pulled me out of that pit? He did, He did. Who paid for all of our sins? Nobody but Jesus. Who pulled me out of that pit? He did, He did. Who paid for all of our sins? Nobody but Jesus. Who rescued me from that grave? Yahweh, Yahweh. Who gets the glory and praise? Nobody but Jesus. Who rescued me from that grave? Yahweh, Yahweh. Who gets the glory and
Laygon ng Diyos. Ako basahon sa Isaias 44, versikulo 1, ang Diyos miingon, pamati o Jacob akong alagad, Israel nga akong pinili. Ako ang Ginoo nga mo'y nagbuhat o naghulma kanimo diha sa tiyan sa imong inahan. Tabangan ko ikaw, busa ayaw kahadlok o Israel. Katawhan nga akong pinili o hinigugma. Paulanan ko ang nag-uga nga yuta o patunghaon ang mga sapa diha sa diserto. Ibubo ko ang akong espiritu diha sa imong mga kaliwat o ang akong panalangin diha sa imong mga anak. Manubo sila sama sa sagbot taliwala sa tubig, sama sa mga tambo daplin sa kasapaan. Ang matag-usa mag-iyahay pag-ingon, ako iya sa Ginoo, o maapil sa pundok sa kaliwat ni Jacob. Isulat nila ang ngalan sa Ginoo diha sa ilang bukton, o mag-isip sa ilang kaugalingon nga sakop sa katawhan sa Dios. Mao kini ang gingon sa Ginoo, ang hari og manunubo sa Israel, ang Ginoo nga labing gamhanan. Ako mao ang sinugdan ug ang katapusan, gawas kanako wala nay laing Dios. Kinsay sama kanako, ipasangyaw niya kini ug ipamati, ipasulti sa akong atubangan. Kinsa may nakatagna sukad sa karaang panahon sa mga butang nga umabot, ayaw kalisang ug ayaw kahadlok. Dili ba sukad pa kaniadto gisulti ko man kaninyo ang mahitabo? Kamo ang akong mga saksi, kay walay laing Dios gawas kanako ug walay laing dakong bato gawas kanako. Walay pulos ang tanan nga naghimo og mga Dios-Dios ug walay hinungdan ang mga Dios-Dios nga ilang gipakabililhon. Kadtong mga nagsimba niini nga mga buta, wala sila masayod, busa maulawan sila. Siya nga naghimog usa ka Dios-Dios ug larawan, walay kapuslanan. Tan-awa ang tanan nga nagsimba niini maulawan. Ang naghimo niini tawo lamang, patiguma sila og pabaruga at ubangan sa hukmanan og mga lisang sila og maulawan gayod. Mao kani ang pulong sa Dios. Ama namo nga nasa langit, Ginoo, Lord, ikaw gayud ang Dios sa Israel og Dios ni Jacob, Ginoo. Lord, nga imo nas lang gipili, Ginoo, God, before Lord, mo nang kami sa Ginoo nga ang Dios sa Israel o ang Dios sa simbahan dispareho ra, Ginoo, nga maoy mong si Kristo, Ginoo God, nga kami nga isip simbahan imo na pon ming gihulma before the foundation of the world, O God, in Ephesians 1:4, Lord. Ikaw mong Dios nga naglingkod sa trono, ikaw among Dios nga nagtagad gayud, Ginoo God, ug salamat, Ginoo God, sa pag-apli sa mong hunahunag kasing-kasing nga makailag mi sa Ginoo sa Israel. Ug maula ka nay lain pa kundi si Hesus Kristo. Busa amahan, dalaygon ka, O God. Imo ang tanang dunghimaya sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Oh, balik siya sa pagaling, langit ug yuta magawin. Oh, dahil grasya, hallelujah. Din sa tuhod magaluhod, kanang binuhat sa Diyos na. Oh, dahil grasya. Oh, dahil grasya, oh, dahil grasya, hallelujah, hallelujah. Oh, dahil grasya, oh, dahil grasya, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Ang ayan kaging simbahon, daygon ng imong ngalan, O God. Yes, O God, you're worthy of all praises, O God. Cries our wisdom, we are humble when you hide your ways from us. You have purposes unnumbered, each one good and glorious. Help us from
commandments, strengthened by your faithful word. We will never be abandoned. You are God, and we are yours. Christ our wisdom, we adore you for the beauty of the cross. Once in foolishness we scorn you, but your blood has ransomed us. Help us sing the endless mercies of your humble heart to sing. Christ our wisdom, Christ our glory, you are God forever. Help us sing the endless mercies of your humble heart to sing. Christ our wisdom, Christ our glory, you are God forever. Praise. Atong nagpakpak atong buhi nga Dios. Salamat o Dios sa imong kaayo. Salamat sa nabatunan namo Lord nga kaluwasan, grasya nga dili kami ang ngayon. Kita kong kanimo lang Kristo, mga makasasala, kasing-kasing gibago. Amen Lord. Silot kong tanan, iyang gibayaran. Kahugaw sa kong sala, iyang gihugasan. Ang kaluwasan nasa grasya mo, ug ako nahiluan sa dugo sa kordero. Silot kong tanan. Silot kong tanan, iyang gibayaran. Kahugaw sa kong sala, iyang gihugasan. Sa akong pagbarog. Sa akong pagbaro, diha sa trono mo, Jesus, dayon ko ikaw, kay ako gihingpit mo. Silot kong tanan. Silot kong Yes tanan, Lord. iyang gibayaran. Kahugaw sa kong sala, iyang gihugasan. Silot kong tanan, iyang gibayaran.
tagaag, masipang pakpak ang atong buhi nga Dios. Lord, wala gisama diha kanimo, God. Indeed, Lord, sa imuhang kamatayon, O God, among naangkon, O Dios, busamahan, tagay may kasing-kasing nga masinugtanon, mahigugmaon, ug mapaubsanon diha sa imong tilan, O God. We thank you, O God. May buntag, mga igsoon, naabatay, bago nga bisita karon. Ay, hapon, sorry. May hapon. Please come sa atubangan. Dili? Okay. At kita padayon ta at maglamanuhay sa matag usa. Jesus loves you, my friend. Jesus loves you, my friend. Jesus loves you. Jesus loves you. Jesus loves you, my friend. Gumagana ni Jesus. Gumagana ni Celebrate Jesus, celebrate. Celebrate Jesus, celebrate. Celebrate Jesus, celebrate. Celebrate Jesus, celebrate. He is risen, and He lives forevermore. He is risen, come on and celebrate. Come on and celebrate. Come on and celebrate the resurrection of our Lord. Ay, Vacation Bible School. Asa mang tingtungod ani wa man ni. So Vacation Bible School June 6 to 8 may dasig ko sa mga ginikanan nga what is like presentation day? What is presentation? Pamamadasig pud ang mga ginikanan. So June 6 to 8 so mudasig ko nga invite your children, silingan man, even ginikanan apila. Mo nilang pagabuhaton kay bakasyon maron at least this is atog yung ihatod gyud sa spiritual nga pagkaila sa Ginoo. So kung imo man nang naligilango. So education without God is useless. Manang naman dumi ihatod ta na imong mga anak sa makaila sila sa Ginoo. Kung naman kay haguan, yes, it is good nga atong providan sila silang education, mas more ato sila yung tudluan sa mahitungod sa pulong sa Dios. Kaya mo ginay mulungtad sa kahangtod sa kahangturan. Amen? Anya, next is Women's Fellowship. Karong Sabado, alas 10 sa buntag, ilang dress code is brown. So, ini brown, kung yung pananaw sa itong brown, sige. Diba tayo? So, Men's Fellowship is June 6. Friday ni siya. Butang yung day niya, sunod. Di lang kanang date, but day sad. Friday, alas 6 sa gabi. Ingnan yung mga bana, mga uncles, and kuya. Tawag aning mo join aning Men's Fellowship Friday 6 p.m. So dress code, ano sa dress code white. So white daw ilang dress code.
So prayer meeting every Thursday 6 p.m. Dayon nya IBI Tuesday, dasig ko klase na ta karong Tuesday. So paliw ko kablis yung Bible sa Colossus chapter 2. Actually nalang ko'y ganahan i-drive home ani before ko moadto sa series tong bagong book sa Hagay. Actually nagtuon ako. It takes time pa man. Sige lang. Kani sa manungdano ni nga ato ning makatunan kaning Colossus kay dinhi sad na abli akong pagpanabot gayud, especially sa conference last March, April sa main church. Colossus chapter 2 verse 8 to 10. Verse 8 to 10. So kana lang siya, andama yung Bible niya ato nang basahon. So nasayod ta nga di ta kinahanglan nga mabuhi dinhi nga taas para lang masayod ta nga giilad ta og labos tanan nga dali ra kay natong makaplagan nga madali ra sa ginato ilaron tong kaugalingon. Di ba? So tungod lang sa generation nito sa social media, makita nimo daydaghang mga pangsalida diha nga para lang gyud mataas ilang views nga maghimo silang mga nga way hinungdan nga mga sa ilahis para lang gyud nga naay mo like or mo view very good. Naikausa nga nakita kog video nga ang tao nasa busy nga syudad, nasa taliwala nga dagang tao diya nga naglakaw padung sa trabaho or asa man to sila, nikalit na siya hangad sa langit nga taliwala sa kadaghan sa mga tao og nitan-aw og nitudlo sa langit. Dayon nisunod sa nang usa, nakita niya nitupan niya og niana po nihangad. Dayon ang usa sad nitublo po og nihangad. Pero kauban to silang tulo. Kauban to silang tulo. Ila pa tong giplano nga trick para lang unsay gi kuan sa tao. So suddenly because naabot silang tulo sa tanan nga mga giis muhunong sad og muhangad og mutanaw unsay lang gitan-aw. But we know sa ilang gitan-aw makita to wa ra gud nihangad ra gud sila. Papadaghan ra gyud nga nay mo kuha nila view. So mao ni siya kanilang gamay ra kini nga panghitabo nga mao ni ang maayong ilustrasyon sa tanan nga tawo sa yuta nga mahitungod sa relihiyon. Kaya nga naman ang mga tao naghisgot bahin sa pagbaton ug pagtuo, gistultihan kanila sa pagtan-aw sa usa ka direksyon, diin wala gyud direksyon. Sa mao ning direksyon, pero tanan mo wala gyud direksyon. Ang uban gisultihan kanila pagtan-aw, ang uban mga tawo manginahanglan kaayo nga makita gyud sa usa ka butang nga ilang tan-awon. Tungod kay ganahan sila makita sa usa ka kabutang ilang tan-awon, hangtod nga hapit na sila mga buta. Tungod na lang noon nga kay di sila makita, mga buta na noon sila, wala sila kita sa ilang nakit-an na gyud noon. So mao ni nga usa ka butang nga angan itong masabtan nga kita tao, dali radyo kita madala gyud sa unsa mang klaseng mga pagtulunan. Sultihan lamang ta, musunod dayon ta. So nay usa ka pastor nagsulti, sa pila ka tuigan kuno niya sa ministry, nakita nang gyud kuno niya nga even though nga himsog nga Kristohanon sa iyang pananaw, diha silang pagtuo, makita nimo dali ra kadyud kay sila nga madala gyud og mga tutuo. Dali ra gyud kay sila mailat. So, mo na nga nakita po niya nga nay uban nga malipayon kay nga Christian, nga even babay, nga vibrant kayo, even magsinina nga hangtod padung sa sawg, ilang sinina. Tugsad gyud sa simento sa sawg. Unya magbunit sila kay giingnan sila silang leader, mao na ang pamagi nga mahimo kang Dios nun. Diba externalism na kayo. Og nakita po niya nga daghang kay mga intelihente nga mga college nga mga katawhan nga di sila musulob sa sinina nga naay nga or trouser kanang sinina or trouser nga pagbuhat ani nga wool or linen. Part wool and part linen kailan mo kanang sinaw o kanang kuton. Di na pwede i-mix kay giingon sa Deuteronomy 22:11 di siya pwede mix nga paghimog sinina. So makita nimo pero kani mga tawhan na because kay gi-emphasize nilang mga externalism, ang padulngan nila is mahitungod na sa kulto. Di ba?
So mo na nga magtaas yung buhok, magsinag puti, nga kuan, og mamilok og taas nga anak kasanan, di bitaw tayo labat tay. Kato lang mangligog gagat, mamilok gyud. Buong lang ko. So, di bitaw, amo ni siya nga, makita nimo nga sa panahon karon daghan na kay tanan nga gi-emphasize ang mga external pero kadaghanan was la kakita na nga mao ba gyud nay pamaagis kaluwasan. It is good nga naghimo sila but remember gitagaan lag importansya kaysa ni Kristo. Mo na nga even ang mga bright nga mga tao dali ra kayo nga mailad gyud. Even natin makita dyan, mubarog was the Prince Dan, o na sila ilang kaugalingong magasin. Pabasahon ra ka. Ya kung yung basahan, dadoon ka silang yuta kung asa ka malangit, kaya adto ka papuyon. Mao na ang uban diha nga mga guro nga gisuwat diha. Na uban sad nga mga ten o mga nga kunuhay Christian rallies adto sa stadium, sa plaza nga nagwali health and wealth prosperity. Nga imong yung i-claim nga madato ko, imong i-claim nga di ko masakiton. And yet, makita nimo sa dugayan niya sigig apil-apil na lisod na kay nila igawas sa kana nga pagtulunan. Manang listen brethren, posible gyud kung ikaw believers ka nga himsog, mailad ra gyapon ka og mahitabo gyud na kada adlaw. Mao ni nga nakaplaga ni Pablo nga nahitabo sa Colossians nga simbahan. Kay nga naman, kay iyang nagpagula si Pablo nga pasadad-an ng gulagway nga naagyo ni kapiligruhan nga kani nga mga espiritual nga panghaylo. Mutuo mo ni Kristo at the same time daghan mong giad-on. Gipangpuno nga mga pagtulunan ang mahitabo mapadapli na nimos Kristo mao na nimong paningkamutan pag-ayo. Kani nga klase nga mga totoo. Mo ni nga usa ka butang nga angay itong makatunan because even kita Kristohanon naghimo tag ato ang mga tulumanon nga way labot sa Kristo. O kita nasayod ta maybe sa mubas wa masayod na wa kabantay pero sa atong una-una mao gini ang pamaagi sa Kristohanon. Mao gini ang makaluwas nako. Mao ni higala usa ka butang nga ako ning giwali para kamo makasabot nga kung sa imong paglalakaw kundi gay mahitungod ni Kristo kawang lamang na. Wa gyud nay labot sa kaluwasan nato. Mao na nga usa ka butang gitaytulan ko ni dili filosofiya kundi si Kristo. Unsay filosofiya? Filosofiya is a teaching nga tawagan ni nga pagtulunan. Nay maayo o nay nindot. Pero dinis Colossians dili ni maayo. Mani atong tukion lang. So, sa lain-laing mga paagi, gituliid o gihagit ni Pablo ang pagsabot sa iyang mamiminaw kang Kristo. Iya yung gi-insister nga dapat ang atong pagka-Kristohan nakasintro gayud ang pagkaginoo ni Kristo. Siya gisintro sa atong kinabuhi. O pinaagi ni Kristo diha siyang kamatayon pagkabanhaw nga nakabuot gayud ang atong kaluwasan pinagi diha ni Kristo nga mao'y giplano na sa Ginoo. Amen. Manang gitawag ni Pablo ang tanan nga nagsunod sa relihiyosong mga buhat nga wala nakasintro kang Kristo isip nga mga bihag. Sa Bisaya, bihag, mali Bisaya, captive. Kanang nalinlang. Muna siya nakidnap. So, walay sulod og malimbungon nga filosofiya sumala sa tawhanong tradisyon, dili sumala kang Kristo. So, mao ni ang theme gayud sa Colossians chapter 2 verse 8 to 10. So, mamarugta atong basahon sa Cebuano kani atong Colossians 2 8 to 10. Atong basahon 1 2 3 go.
Ato'y duka itong atupingon mata. Amahan na mo nga nasa langit, Ginoo, salamat, Ginoo God. Lord, nga ikaw mong Dios nga dalangpanan, ikaw among Dios nga balaan, O God. Sa imong pagkabalaan, Lord, mao gyud nakalaki nimo dinhi ka namo, Lord, kay kami makasasala. Sa imong pagkabalaan, Lord, kay tungod balaan ka mo nang imong yung silutan ang sala, Lord. Ug kana, Lord, mao na ang mayong balita kay karon, Ginoo, imong gisilutan ang sala pinagi sa imong bugtong anak mao si Kristo, Ginoo. At the same time, imo sang gipadayag ang gugma nimo dinhi ka namo, O God. Nga kami nakadawat og pagtuo diha ni Kristo, O Lord. Busa man salamat, Ginoo God, sa kaluwasan nga imong gihatag kanamo. Ug nagampo ko, God, nga amo patang masabtan pag-ayo more ang kaluwasan, Lord, nga gitudlo din ni Pablo, Ginoo. Nga ang tao nga luwas, Ginoo God, maglakaw lamang pinagi nga si Kristo mo'y sintro sa iyang kinabuhi, O God, nga mao'y Dios ug manunubos ug wala nay lain. Samahan o banimi, Lord, labi na ako, Lord, nga magpamaba ug akong iampo ang mga kalag, Lord, nga maghatag yung kag pagpanabot ug kahibalo sa ilang relasyon ni Kristo, O God. Dalaygon ka sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. In Colossians, makita nato dinhi nga ang nagsuwat ani, ang nag-abli sa Colossians, ang suwat ani si Paul. Si Pablo, si Apostoles Pablo. Nasayod ta si Pablo is a persecutor, yan daghamon himong preacher. Man makita mo sa Acts 9 ang iyang gigawi. Siya mo'y dakong hinungdan nganong gibato si Stephen. Mana siya sa Acts 7. Siya mo'y naghatag og kanang mando nga si Stephen to death, stone to death. Og tungod niya na nakaplag siya sa kaluwasan dito sa Damascus after ato nga story, og nakaila siya ni Kristo. Unya kaning book, kaning Church of Colossus, dili si Pablo mo nag-start ani, kundi dili si Epaphras chapter 1 verse 7. So kung atong nakita diha si Pablo sa dihang naa siya sa Ephesians, nagwali siya sa Episo tulo ka tuig, si Epaphras nakadungog dito kay ngano man silingan ra man ni Colossus. Muna kung basahon nimo ang Philemon, mababilong dia ang Colossus, Hierapolis ug Laodicea. Muna dia sa Philemon, which is morning letter gipadala. Which is ang Colossus, nagtipon sila sa balay ni Philemon. Probably, mo na ikuan dia. Nya si Epaphras, sa iyang pagkadungog na mga pagtulunan nga walay labot si Kristo. Nito sila ni Kristo, pero naslagi pangdungag nga may tungod sa filosofiya gikan sa tao nga pagtulunan. So si Epaphras, sa iyan ako, hindi siya kibaw siyang pagtubag, kay si Epaphras dili apostol, isip lamang magtutuo. So iyang diadto pagibaw niya nga si Pablo na priso, mo ni si Pablo ani pagsuwat nasa prisuhan. Iyang first person ministry. Dito sa Acts 28, nga gipriso siya sa Rome, tungod sa pagwali sa Ebanghelyo. Ang kauban ni nga letter nga gisuwat sa piniriso is Efeso, Colossians, Philippians, and Philemon. Mana makita niyo siyang suwat na agoy pusas, na agoy kadina, masulti or prisoners of Christ, piniriso ni Kristo. So, niadto si Epaphras dito sa prisuhan. Og nangutana ni Pablo, Apostoles Pablo, na yung mga pagtulunan dito nga dili na may tungod ni Kristo. Ang problema sa Colossus, wa sila kaila kinsa si Kristo. Remember, ang mensahe sa Colossus, si Kristo igo na sa atong kaluwasan, sa atong pagkinabuhi, ug sa atong paglakaw isip Kristohanon. Igo na si Kristo. Mo nang usa sa mga butang atong makatunan, pariha ra gyud ta sa Colossus. Kay somewhere na din mutuotan ni Kristo pang mangita taglaing Dios sa atong kinabuhi. Di ba? Mangita taglaing nga makaluwas na to sa giatubang nga problema. Kung di ta mabuntis, maadto ta dito nga simbahan sa open. Di ba? Mudagko ta. Kung ganahan tag swerte, maadto ta sa redeem. Para swerte hunta. Dagang kita ginuagtuan. Di ba? Kung maluwas ta, kung ganahan ka maayo, maagto ka sa itong Ghetto South? Kato lang lungsod niya sa tutibok. So, which is, kung mo ni siya nahitabo din eh. Wala nila gisalikway si Kristo, pudaghan silang gipang puno. Mo ni siya kuyo, ang may tabuan ni,
di nakakabantay nga nahilayo na di kang Kristo. Ug lahi na imong gituhuan. Mao ni ang nahitabo dinhi sa Colosas. Ug usa sa mga butang nga gipangtudlo dinhi, mao ning nakoy duha ka punto. Ikaunang punto, dili sumala kang Kristo. Not according to Christ, verse 8. Unsa man nga nato mga filosofiya sa walay sulod nga pagpanglimbong, mga pagtulunan, actually humanistic ni kasaga, klaro, gikan sa tao nga pagtulunan. So, muna, unsa may gikan sa tao nga pagtulunan? Number 1, tradisyon sa mga tao or lalaki or men, women or men. Tradition of men. O ikaduha is mga prinsipyo sa elementarya. Ato ni-explain. Mo nila lisod kayo yung kuan. Elementary din eh. Anong nabay high school din eh. Sa ato nilikuan. Mga siya, or kagamhanan. Espiritu sa kagamhanan. Mo nila yung translation po sa Cebuano. Dayon ang pointo, nganong di nata maminaw sa mga filosofiya nga walay labot ni Kristo tungod kay kumplito nakakang Kristo. Si Kristo enough na nimo. Si Kristo sufficient na nimo. Amen? Siya na mo sustain sa imong life, sa imong mga needs, sa imong kinabuhi, sa unsa pa imong pangkinahanglan. Si Kristo labos na imong kaluwasan. Sa imong kausaban, si Kristo na gyud. So mao ni nga usa ka butang nga angay natong masabtan. Si Pablo naghatag og sentro nga mensahe dinhi sa Colossians nga simbahan. Because kay nga naman kaning iyang gidil directly ang mga magtutudlo nga gitudlo dinhi sa simbahan. Mo na ang Colossus is na threaten. Kay nga naman idugayan ni si Kristo mugawas na sa simbahan. Kapantay mo, ang Colossus, silingan sa Hierapolis o Laodicea. If you read Revelation 3, di ba? Which is the last church sa 7 churches, unsab tong churches, Laodicea. Nga which is, in Revelation 3:20, si Jesus Christ na nuktok na sa simbahan. Wa na sa sud sa simbahan. So it means, simbahan siya nga unbelievers tanan. Kay si Kristo na nasa gawas. Yung which is Laodicea, wa ko kibawa ni nga basid ang Colossians ra mo ni tikhid ani, pero ang Laodicea nga kaning simbahan nga silingan niya wa mo tikhid ani. Mo na ang resulta, basahon nimo sa Revelation 3, they are lukewarm. Nindot kay tan-awon sila externalism, mo ni sa kuana Revelation sa 3 ha, nindot kay tan-awon sila sa gawas nun, nindot kay sila mga bahandion kay sila tan-awon, pero wa sila'y pulos. Useless sila nga pagka-Christian. Kaya nga noon, probably mo ni externalism ang ilang giapas. So mo ni kuyaw kayo. Diyos nun kita tanawon, reliyoso kita tanawon sa gawas, pero watay agi. Watay bunga. Mo na siya lukewarm ta nga tubig. Which means, unsa na bisayas lukewarm? Inadlaw. May hindi kayo makikistorya. Inadlaw. So, muna na itabo. So, muna si Pablo, I will give you an overview sa libro. So, si Pablo, actually, gi-confirm ng kamatuuran nga kaning mga magtutuoy na nasila'y relasyon ni Kristo. Muna in chapter 1, verse 15 to 2:7, muna yung doctrinal section. Because ang verse 3 to 14, thanksgiving. It means greetings man to ni Paul. Kung kinsa sila diha ni Kristo. Muna nihatag sa doctrinal diha sa verse 15 nga makita na to nga si Kristo na gyud ug sa 7 ikinabuhi na lang gyud nimo. So iyang gi-present gyud nga ang pinaka greatest teaching gyud sa kaluwasan nakasentro ni Kristo Jesus ug wa nay lain. Siya gyud ato ang kaluwasan. Si Kristo Jesus. So og dinhi sad iyang isulti sa 14 verses nya sa 2:7, ang chapter 3, 1-3, unsaon nimo pagpuyo sa kaluwasan nga nadawat nimo diha ni Kristo. Amen? Mao ni siya, remember, justification, ubanan gyud nag-sanctification. Faith, ubanan gyud nag-fruit gyud, bunga. Di ba? So, mao ni nga, usa sa mga butang, gihanay ni Paul, nga kung ikaw nanadjud ka ni Kristo, dapat ikinayahan lamang nimo nga isip Kristohanon.
si Kristo. Manang look at verse 6. Ato sa verse 6 to 7, 2, 6, 7. Atong basahon, nakalimot ko butang diha. So, busa ingon nga inyong gidawat kaniadto si Kristo Jesus nga Ginoo, pag kinabuhi kamo diha kaniya, pinagamot o pinatubo diha kaniya ug gilig-on diha sa pagtuo, ingon nga gitudloan kamo niini nag-awas sa pagpasalamat. So it means kung naiusa na mo ni Kristo diha sa diha sa 1:22 nga naiusa na mo diha ni Kristo, busa anyong bisihan na to is pag kinabuhi na lang diha ni Kristo. Di na ta mangitaglayang Diyos. Ang ato ay ispuyan na lang kung unsa ang kamatuoran nga naangkon nato ni Kristo. In chapter 1 verse 13, gikan sa gingarian sa kangitngit o nabalhin na kas gingarian sa kahayag. So mo ni ang point ni Paul, ikinabuhi na lang na. Ay nagpangitag laing pagtulunan, ay napangita og mas labaw pa nga kahibalo, og maadto kas langob sa karagala, og bungto dito kung asan mo makitplagan ang mga anghel. Mao ni ang point dinhi nga ato na lang lakon. Unsa to paglakaw dia in verse 7, gibutang dia pinagamot og pinatubo diha kaniya og gilig-on diha sa pagtuo, ingon nga gitudloan kamo niini. So, magmalig-on na lamang ta sa pag-apply sa ato ang paglakaw diha ni Kristo. Di na ta mabisi nga unsa na to pamagi pagluwas, unsa na to mahimutang binutan, unsa na no na ni Kristo tanan. Amen. Muna ang verse 8, makita na to unsa na to pag-ilagyod sa filosofiya nga mini nga pagtulunan. Mana makita ninyo dia verse 8, bantayi, inami tupad bantayi. Gabantay mo sa unsa nang bantayi? Guard. It means di siya pagbantay. Bantayi, it means present tense. Magbantay ka kanunay kay ngano man danghag biya ta bagataw. Kabantay mo danghag nga tao. Nga kada sugo nimo naagi mayabo, matakilpo. Bantay mo gandang nga tao. Nga dako kay padir, di siya kita, mabangga na lang. Kada sugo mausik gyud. So bantayi is a present tense nga ngano man ningon si Paul, kay di ta magbantay kanunay. Di ba? Bantayi, it means look out, watch out, take heed sa English pa. So, in context, sa espirituhanong dangers, nagdala ning idea nga, it's more than nga imong gilook out or gitanaw, kundi imong yung susihon mo nang bantayi. Diba, kung mabantay ka gate, di makambantay lang nga, kundi imong yung adtuon kung sigurado ba yun, way kawata ni sud. Mo nang bantayi. It's a present tense, it's a lifestyle, it's a command, it's a habit, and also, imuhaning buhaton, ikay mo pili ani, imo gining buhaton, mo na nga kinahanglan, kan makanunayon gayuta, mubantay gyud di kay magingon, ay si pastor lang pa kanon, may magkuyog ta permi. Di ba? Wabo kibawon sa ingipang tanaw. So mo na siya nga bantayi. So it means makanunayon ka magbantay sa mga mini nga pagtulunan. Kaya nga naman, dili ni siya maabot na to naturally kining magbantay ta. Mabutang mga sungag na lang ta, mga pando na lang ta, danghag man ta. Yung mao ba na mo dictate na to? Mo nang si Pablo was siya mo dasig nga critical spirit. Nga manaway din taon si sayop, ay nito karmas lag hilsong, di lang ta anak, di sad sa ingana. Dili nga na critical. Kundili, unsa man diya, discernment sa spirit. Anything nga teaching, be gracious at the same time, mag-guard sa gyud ka. Kung unsa man gay imong nadunggan nga pagtulunan. Kaya nga naman, kanang discernment is imong i-guard ang body ni Christ. Nga dili masudlan. So yung siya, bantayin ninyo nga walay bisan kinsa nga magbihag. Kapag bisag kinsa nga magbihag. Sa English ba, no one takes you captive nga walay bisan kinsa nga magbihag. So, di nila man gigamit nga biblical use ang Colossians 2:8. It means mo kontrol nimo. Kompleto nga mo kontrol nimo nga nadakpan ka. Ang simple ani nga analogies, gikidnap ka. Kanunom ka, patong balita nga katong Chinese nga kidag sa sadting ang gipatay pod. Once nga kikidnap ka, di ba giwagtangan na kagkagawasan.
o ang magbuot sa imong kinabuhi ang nagkidnap nimo. Ano sa kamukaon, ano sa kamustorya, ano sa kamatug. So mao ni siya nga pagbihag, magbantay ka kay kung nay pagtulunan o filosofiya mo kan makuptan ka, siya ni mo dictate o mo control sa imong pagtuo. So mao ni nga ang ayan natong masabtan gyud nga kay mao ni ang context ni nagdala gyud og kanang pagkaulipon sa bakak kaysa kamatuuran. Pagkaulipon sa kaning false teaching. And Jesus said, sa John 8:31, if you are my disciples, you will continue through my word. Diba? Magpadayon jud ka sa pulong sa Ginoo. Ug wa jud kay laing tuan ang pulong sa Ginoo. So, wala ang mga mini nga magtutudlo, di na sila mangita sa mga unbelievers para ilang i-win ang loss. Giba mo asang musud ang mga mini magtutudlo sa simbahan ni Kristo. Amen? Muna magbantay gyud ta, di na sila mo-win sa mga unbelievers, kundi mo na nga inviteon ka sa simbahan, padunggon ka lang kusog rampant kay sila. Muna ng mga kulto. Kiba mo unsay kulto? Di lang kay sa sinina ni mo makitaan o sa buhok o sa bungot na may bungot ba? Kundi nagtudlo sila mas labaw pa sa Bible. Muna'y kulto. Kana imong gipunan ang Bible ba? Example, ang kaluwasan pinaagi sa buhat. Wa man na, di man ang gitudlo sa Bible. Ang kaluwasan, grasya lamang. Unsa pa man, kung sa pa may kulto, nagtudlo kag Biblia, kuwangan. Kaya mao maning mangingilad, mugamit gyud sa Bible, pero dili tinibukan. Nga unsa man, nga naluwastog ka sa grasya, mo nang di nakakinahanglan maginulsol. Di nakakinahanglan mag-usab. Mangluluwas naman nimo si Kristo. Pwede ba ka magpabilin si mong bisyo? Sumo na kuwangan pud. Sumo nang kulto. Dili kay tungod nagsinina, nagputi na taas kayo, yes, unsis gabi, ilang prayer meeting, this na siya. Yes, appeal na, but di na mo ang pinakakuan gyud is iyang teaching. Amen? Kaya na may uban, there's nothing wrong kung maon lang kuanon. Kaya bito, ang living word, namimilas G's per meeting sa 104 kadlaw, ni Friday gito. Di sa may magsininag taas. It's a pray down meeting to pray for the church, for the people, for the city. You humble yourself. So muna ang teaching din muna nga, daghan sa simbahan makidnap. Ilang ikidnap gyud ang simbahan ni Kristo. So, muna kung naka-ikidnap gyud, wala kay kagawasan, diha kang Kristo. Kaya nga naman, lahi na may nag-control ni mo nga pagtulunan. It's about do's and don'ts. Wala, di na nang pili ka mo kaon biyag ka ng litsyon. Nakapuyang dugo-dugo. Diba? Labi na to slubuwa. Sus, lumiyaw ba? Pag high blood ka, cholesterol, ay lagkaon. But doesn't mean kay di ka mo kaon na para sa imong kaluwasan. Once ka mo kaon ka, impirno ka, di na juga maluwas. Na ipagtulunan na. Muna nga, di ka pwede matug department store. Di sa ka pwede matug doktor kung masakit ka. Muampo pa ka sa Ginoo kaya ang Ginoo mo magkuhan. Kanang healer. Mga matay na lang, tas ingro na lang ani. Kaya ang kagaw ni saka nas utok. Yes, we need to understand. Gitagaan tag rational good niya. Remember, ang mga doctor sa gift from God, muna intellectual, as long nga mutuo po. Medicine man na, science man na. Amen? Sa science part sa atong pagpuyo dinhi. Muna nga, you need to know. So, that is why, asa man ta makidnap. Ang gipaint nga picture ni Paul, kibaw mo asa man makidnap ang tao gyud nga maulipon sa kaning nga pagtulunan nga dili may tungod ni Kristo or kaning mga filosofiya. Kibaw mo asa sa atong hunahuna. Hunahuna, mo tang mind is powerful. As Ernie Baron pa, di ba, knowledge is power. As Paul said in 2 Corinthians 12, knowledge pop up. Muna maghimo lang kang imong pagtulunon diha. Di ba? So, that is why ang pakigbatok na to sa Espiritu, wata nakigbatok sa gahom, kundi nakigbatok ta sa kamatuuran.
That is why daghan kayong fake news. Daghan ba kayo, mutubay ba ka? Ay, tinuod, lagi na, tinuod. You cannot rely directly kung sa may manggawa sa social media. Even mga kuan ka ng mga sikat nga mga kuan, makapagawas mga sila. You need the facts. That is why, with the truth labaw, nasa itong pagtulunaan ni Kristo. Muna, ang atong pagkigbisog is kanunay gus kamatuuran. Ug ang lugar sa pakigbisog sa kamaturan, kibaw mo asa? Nasa simbahan? Wala, nasa itong hunahuna. Kaya whatever you read, whatever you see, imong gitanaw da, mo na mo dictate sa imuhang pagtuo. Kung di gano'n mo susihon. Di ba? Uy, nakoy nakita nito, nabanaw ang tao. Unsa man to siya? Ikaw, unsa man to nimo? Okay ba? Ang pangunta nakita baka gyud niya. Ani mo may lang gisulti. Ya pangunta na to, kisa may proof niya nga mo witness nga nabanhaw siya kadto siya sa langit. Kaya pwede sad ko mingon sa ko nabanhaw ko gikan ko sa langit. Paway mo witness. Yes, tao ta na personal na niya nga testimony. Nga kuan. So, mo ni si Pablo ni insist gyud nga magbalantayon ta. Inam tupad bantayi. So unsa may bantayan na to? Mo ni A, filosofiya nga sa tao nga walay sulod og bakak. So, unsa man ning philosophy? So, mo ni siyang, actually, ako uyuan siya, bis tutulog si Plato, ako na mga yan, philosopher dito. Nganong lisod man kani sa panahon nila? Ang philosophy is from the Greek word peleo and sophia, 2 words sa Greek. Peleo and sophia. Diba? So, peleo means love and sophia means wisdom. So, it means philosophy is the love of wisdom. Diba? So, mo ni ang mga filosofiya, pero ang filosofiya nga nagsurround sa simbahan sa Colossians is Gnosticism. On something Gnosticism, if from the word Gnostic, it means know, knowledge. So, Gnosticism is nanani sa panahon ani. After sa church father, or even ay mga philosopher sad nga maguwang pa sa Kristyanismo. No wonder maglibog sila. Kaya nga naman, gaon na pa mas Christianity. So nagtuon naman sila, mga astrology, mga nagsimbag, mga angels. So it means nga ilang gimix diha ni Christ. Ato ning tukion niya. So unsam ning meaning sa Gnosticism? Quote, a variety of 2nd century ad, it means advertisement. 2nd century ad, religion whose participants believed that people could only be saved through revealed knowledge. Unsa ba sabot? Nga ang tao maluwas lamang pinagi sa pagkahibalo, nga gipadayag niya nga kahibalo. So, mo nang Gnosis. Gnostic also held a negative view of the physical or material world. Early church fathers as Irenaeus deemed Gnosticism heretical. So, ang Gnostic sad, nasa negative view sa physical or material. Di sila mo tuo nga ang Ginoo nahimong tao. Kaya ang tao kunos makasasala, dapat espiritu ragyud siya. Amen? So, ug di ba na mong gitudlo sa Bible kay si Kristo Ginoo mang nahimong tao, mo na ito makita sa verse 9 and 10. So, morning nga di sila kadawat nga si Kristo tao. Muna nga, kung di siya tao, kung sa may maguba na to sa itong pagtulunan, ang Ebanghelyo ang atong kaluwasan. So, kinsa din nagpakamatay sa cross. Di ba? Dapat si Kristo, nahimog isa. Let us look at 1 John. Ang tutas 1 John. Mauna yung mga pagtulunan ka ni Adto nga even si John ni fight food. Kalimutan ko ingon. 1 John 1, verse 1 to 3. Awa. Mauna siya, ang teaching ni si John nagsuwat sa epistle is 90 AD to 100. So, gikan sa pagbanhaw ni Kristo, mga 60 years na. Mga ana, mga 60 years, 50 years to 60 years. So, siya may katapusan nga apostoles nga namatay, ay nabuhi pa. So, mga 90 to 100 AD. So, iyang gisuwat. So, ang teaching nini nga na-surrounding sa simbahan ni Kristo is about Gnosticism. Nga unsa man, nga way Ginoo nga mahimong tao. O di pwede nga ang Ginoo mahimong tao. Muna, look at verse 1. Ato mo 1 John verse 1. Kadto nga diha nasukad pa sinugdan. So kana lang, kadto sa diha nga sukad pa sa sinugdan. So wala pa tanan nanani siya. Ang pasabot niya si Kristo nga among nadungog, among nakita pinagi sa among mga mata,
among nasudong og nahikap pinagi sa among mga kamot, may tungod sa pulong sa kinabuhi. So makita mo, among nadungog, nakita og nahikap, espiritu din na. Di ba tawag yun na? Mao na ipasabot ni John nga mao ni si Kristo. Ang kinabuhi gipadayag og kami nakakita niini, plural kami. So di lang siya, it means mga apostoles. Kami nakakita niini og nagpamatuod niini og nagsangyaw kaninyo sa kinabuhi dayon nga diha kauban sa man nga gipadayag ka namo. So kung sa to iyang nakita, iyang nadungog og iyang nahikap. Bato pa si Kristo nahimo yung tao. Amen? So mo nang Gnosticism nga teaching sa panahon ni is heretical, false teaching. Mo ning gi-fight ni Paul. Mo nang kinahanglan mangita pagkakahibalo sa angels, intermediaries, sa unsa pa ng mga beings diha sa kawanangan para di nakamutuo ni Kristo. Kaya nga naman ilang pagtuo si Kristo, espiritu ra. Di ka ka-relate. Remember, si Kristo na himong tao para makabaton tag personal relationship ni Christ. Mo na ang point din. So, di naman nagikan ang Gnosticism. Ang kinayahan ni is pagtulunan sa mga Judaism. Mga Hudiyo sa nagsugod ani. Nagimiksan sa Christianity, manang Judaism, Christianity, maglali sila. Makita na to sa Colossians, balik ta Colossians. Balik ta sa Colossians. Nay upat ka elements dinhi nga may tungod sa Gnostic nga pagtulunan. Kani nga mga elemento, it's a human philosophy, humanistic. Makita nimo, tawhanon ba gyud ni number 1, tawhanon ba gyud ni nga mga pagtulunan, dili ang source, dili divine. Mo ni ningon si Paul ni. So, mo ni number 1, humanism, which means gikan gyud ni sa tao kaning filosofiya. Mo ni what is wrong with the philosophy or teaching because ang origin niya it's not from God. It's not from the scripture, kundi gikan sa tao. Mo nang magbantay gyud mo sa mga pagtulunan nga dili gikan sa Ginoo. So ang ikaduha din is legalism. Look at chapter 2 verse 16, 17. Mo ning gi-attack niya ay mo ning pagtulunan na legalism. So ang audience inis mga Hudiyo, mostly nisud dinhi nga mga magbabalaod nga nisud sa Colossian. So 16, busa ayaw tuguti nga adunay maghukom kaninyo matungod sa pagkaon o pag-inom, di ba? Ginadili nga mga pagkaon, mga baboy, dugo-dugo, manang wala di ka maluwas. So may tungod sa kasaluugan sa bagong subang sa bulan o sa adlaw nga ipagpahulay. So unsam ni nga feast, mga Judaism feast ni, mga Jewish feast ni. Nga ilang gisod nga dapat mo appeal mo ani para maluwas gyud mo. Verse 17, kini mao anino lamang sa mga butang nga umaabot apan ang kamatuoran iya ni Kristo. So anino ra na kanang mga butang nga is mga tulabanon pero ang pinaka-substance gyud si Kristo. Nalaman si Kristo nganong mobalik mga nang pamagya giluwas naman ka ni Kristo. So mo ni ang point legalism, ikaduha is mysticism. Verse 18 to 19. Ayaw ka mo pagpahisalaag ni adtong buot magpakaubos og nagsimbag og mga anghel. Nagbarog diha sa iyang pananawon nga sa walay katarungan nagpasigarbo tungod sa iyang unudnon nga mga pangunahuna. Kabantay mysticism, nagsimba og anghel. Ya kunuhay nakigstorya niyang anghel. Og na ako'y nasira na. Og ningon siya, dung mutuo ba ka nako? Kadungog og tingog. Kadungog jug tingog, udibol kayo. Ya kaingon ko, ako sad kadungog ko tungod sa adis pa ko. Udibol si kayo. Wala ko yung nanay akong siyon. So ano siya, unsa mga tingog? Kadungog ko siya nga si Kristo, nga anak sa amahan, pero di siya matug Bible. Muna sad thing, nga muna daghang tingog. So, muna nga makita sila reveal knowledge, nga makigstorya sa angel nga i-reveal na ko. We have already the Bible. Ikaupat, asceticism. Munang verse 21, ayaw kupti, ayaw tilawi, ayaw hikapa, katong tanang mga butang nga makalaglag samtang gigamit, sumala sa tahanong kalagdaan o tinuhuan. Sa pagkatinod, verse 23, sa pagkatinod, ang maong mga butang daw adunay dagway sa kaalam diha sa kinaugalingong pagsimba o pagpaubos o sa pagsakit sa lawas. Mo ni asceticism, pagsakit sa lawas, imong gidinay imong kaugalingon.
Apan kining mga butanga walay kapuslanan hinuon alang sa katagbawan sa unod. So kinsa man ning matawa? Mo nang moadto og mga bukid, mga monastery. Nga dili mo anis kalibutan kahadlok sila makasala. Di sila mukaon sa pagkaon sa syudad kay mga makasasala ni kami gilahi mi. Di ba? Kapantay mana, agto sila sa bukid, maglahi ilang idinay ilang kaugalingon, ilang pantuson nga sila gyud usa nga kanunay nga magpaubos diya sa Ginoo. Yung sa misultos Bible, di ba unsa may gisulti Bible ang simbahan? We are the light of the world. Kung natas bukid, unsa to paghayag sa kalibutan? Di ba ingos Kristo? Kung nakay lampara, di ni may butang sa ilawom sa higdaanan, kundi butang sa babaw para mahayagan ang tanan. So mao ning pagtunan ng mga monastery mo agtog bukid nga magpalahi silang kaugalingon. Kay bawal sila mo hikap, di sila mo touch dinis kalibutan kay makapahugaw nila. Di ba naaga po na hangtod karon? Kaning tanan akong ipangtudlo, gisulti ning Paul, naagya po hangtod karon. Lahi na lagdagway. So, that is why, makita na to, tawhano ni nga filosofiya. Legalism, mysticism, asceticism. Og labaw tanan, wa ni pulos, empty nga bakak. Nganong empty nga bakak? Kaya nga naman, di man ni makasulbad sa imong kaulag, sa imong unod. So kung sa pa'y buhato ni mo, ang pinakainin ni mina to itong unod, di ni makapugong sa atong pagkamakasasala. Kaya ang greatest problem na to, wa sa external, kundi nasa sud. And the only thing nga kuha na natambal to, si Kristo. Amen? Sumana nga ayaw kita pataka, yung paminaw. Kay kaning mga pagtunon na is, imbis na nakay kagawasan ni Kristo, imo nun gigapos ani nun. Muna nga, dapat tibuok truth yun, dili half truth. So diin manigikan ning mga tawhanon nga filosofiya. Morning ang verse 8. There are two sources. Una is tradition sa mga tao, o ikaduha is gikan sa elementary principle of the world. Rudiments. Muna makita tradition. Di ba? It means surrender, yield up, gihatag. Muna tradition. Actually, gigamit ni Paul sa 1 Corinthians 1:15-3. Maning word sa Greek. Kay gitugyan, muna tradition. Sa English sa line translation na sa Greek, kanang gitugyan, mauna ang tradition. Awa, kay gitugyan nako kaninyo ingon nga labing mahinungdanon sa tanan ang unsay nadawat nako nga si Kristo namatay alang sa atong mga sala sumala sa kasulatan. Look at the tradition. Asa gikan? Sumala sa kasulatan. So to pa ang source ng tradition, Ginoo, dili tao. Muna tradition, it is good kung gikan sa Ginoo. Di ba? Tradition, it is good as long nga aton ning gibuhat para sa Ginoo, dili para sa tong kaugalingon. Tradition atong gibuhat dili para kita maluwas, kundi dili para mahimaya ang Ginoo kay luwas na ta. Sama nato, natay tradition sa Living Word nga every Holy Week to nangadto ta sa prayer mountain. Di ba? Kay nga naman atong gipray ang city, ang tanan is ni fasta para sa cleansing sa to kay mo na nang tayo kay sirado tanang mall. Do karong pa generation na naabli naman. Mga ginagmay. Di ba? Pero dili pasabot kung di ka maapila na, di ka ka-attend na, di ka luwas. Ug less ka nga Christian. Amen? Wala nagpasabot, ana. Ato nang gibot kay ikaw mismo ganahan nimo ma-meet ang Ginoo. Imong deny imong tiyan. So, mo na nga ang tradition, as long it comes from God, as long wa siya labot itong kaluwasan, wa siya labot nga maluwas ka, ug mo na itong gibuhat para kang Kristo lamang. Gibuhat na, mo na iktiman na itong tradition nga dili sa tao. So, kani nga tradition, gisulti din ni Paul, is gikan sa tao. Mao ni nga usa ka butang nga otoridad nga gihatag gikan sa tawo ug tungod ana nga pagtulunan mahimo siyang tinuod. Di ba daghang kitag tradition. Muna si Paul ni reject ani nga tradition kay ang origin dili sa Ginoo kundi dili sa tawo. Di ba? It's a human fabrication. Muna ang verse
Verse 3 sa chapter 15 sa Corinthians, according to the Scripture and according to Christ. Kung according sa Scripture, may tungod yun na ni Kristo. Amen? Kaya ang Biblia, wa may lang gisulti si Kristo raman. Amen? So, dili sad pasabot nga tradisyon, nga kay maom na akong namataan, maom na akong gituan sa kong lulug-lula. Diba? Namatay mo akong lulug-lula ni. Pamutanong nga, namatay mo lulug-lula, noon sa may lang kinabuhi. Madjungira gyapon. Tigbuwang gyapon. Makita ni Mus Kristo. I've been there. Umawasan akong girason. Di ba? So, man nga, ang point din is, yes, mo man nga, what if sayop na? What if niya, di pasabot nga kay karaan akong gituan tradisyon, mahimong sakto. Kung mo pa na istorya, sakto day si Dawkins, nga ang tao gikan sa unggoy. Sugot mo, yun ang tupad. Panamin, ba kita kag unggoy? Di ba tayo? Mo sa na istorya ha. Remember, wag yun biyan ausab yun ang unggoy. Ang tao lang nahimong unggoy, di ba tayo? So, wala nga, dili kung kikaraan siya, mahimo siyang sakto. Muna yung filosofiya niya, kibaw mo ka ng evolution, gihimon lang science. It's not science, it's religion. Kaya nga naman, gi-attack ni mong creator, ana. Ingnan ka ang tao gikan sa unggoy. Ang Bible, gihimo ta lower than angels, or lower than God. Mata kong giwali last Sunday. Sunod ta sa Ginoo nga creation. Mas labaw patas anghel. Amen? So, mo na yung diha. So, mo ni ang mga mini nga magtutudlo, nag-una yun ni sila ilang source itawhanon nga tradisyon. Ikadua is mga kagamhanan, prinsipol sa kalibutan. Kabano? Tawhanon o prinsipyo sa kalibutan. So unsa may gisulti ni Jesus day's tradisyon? Mao ni sa Mark 7. Makita tani nga storya dinhi nga si Kristo gibadlong sa mga religious leaders. Nga giingnan siya ngano man ay mo mga tinun-an, wa man na mo sunod sa atong tradisyon sa katigulangan. So unsa may tubag ni Jesus Christ adto ta sa Mark 7:5. Og niingon si Kristo, busa nangutana kaniya mga Pariseo ug mga Eskriba, ngano ba nga ang imong mga tinunan wala man magtuman sa gikabilin nga kalagdan? Gikabilin nga kalagdan tradisyon. Mana gikabilin nga kalagdan sa mga katigulangan og nangaon man hinuon nga wala manghunaw. Remember sa Hudiyo, dili ni hunaw nga ana hunaw ha kanang ang hunaw ni daghan kining rasyon. Daghan kay ritual. Manghunaw ka kanang balik-balik ya anaon nimo dapat di muto ang tubig kay muto ang tubig hugaw na imong kamot dapat ana gyud nimo siya nga kuan. So daghan siyang ritual siya kaning panghunaw. Usa ka mukaon. Di ni siya ingon sa iyong mind nga ano di mahunaw lang. Di ba? So unsa may tubag ni Kristo sa 8, inyong gibiyaan ang kasuguan sa Dios o gituman ang gikabilin which is nga kalagdaan mo na ang tradisyon sa mga tao. Unya siya mingon kaniya, maayo ka mong masalikway sa kasuguan sa Dios aron ninyong tumanon ang gikabilin kaninyo nga kalagdaan. So unsay nahitabo sa tradisyon? Mas nilabaw pa sa pulong sa Dios. Mo ni kuyaw dinhi sa Colossians. Mao man ni kung daghan kag patulunan ang Ginoo imo nang masalikway. Si Kristo imo na masilikway o imuha ng kaugalingon nga unsay giadto nimo mo na imong lakwon. Remember, di jud ka makapasidungog sa tradisyon. Og ang tradisyon di jud na sagrado. Mo na gingon diha nga kun dili kaning mga butangan tradisyon nga gikan sa tao is nagpakawalay alamag lamang ang tao. Kung tagaan nato importansya ang tradisyon kaysa pulong sa Dios. So, mo ni ingos 1 Peter, somewhere in the other, di nagigikang tradisyon. Ikaw ako, biktima man ani. Ang 1 Peter 18, kamo nasayod nga kamo gilukat gikan sa walay hinungdan nga paggawi, nga inyong napapanunod gikan sa inyong, kakinsa? Mga ginikanan, mo nang sabi inyong ginikanan. Di ba? Di ba? Napanunod gikan sa inyong mga ginikanan, which is tradisyon. Dili pinagi sa mga butang nga madugta sama sa plata o bulawan. So unsa man ang mga ginikanan sa mga Hudiyo sa wilderness, nagsimbag Diyos pinagi sa plata o bulawan. Kaya instead ang kaluwasan verse 90 pinagi sa nahimiling dugo nga mao si Hesus Kristo, mo'y makaluwas nato. Mo na somewhere na other ikaw gako, unsay namata nato atong ginikanan atong basulon.
Di ba tayo, kung unsay pagtulunan nga dumatas ng ginikanan, ato mamadawat. Na, pero ay, gulis inyo ha, ayaw na, ay mga pap, taka lang kagtutog sa paningon pastor. Ayaw na, mga attack na din hi. Di ba, mo ni makita nang si Pedro, inyong napanununod gikan sa inyong mga ginikanan. Ang mga sayop nga mga pagtulunan. Mo ni tradisyon. Mo na nga somewhere na there, ang kita mismo na victimize ta nga gipasa ang sayop or bakak dinhi kanato. Muna kung ikaw nga Kristohano nga ginikanan, make sure imong mapasas gud ang kamatuoran sa imong anak. Kay once nga masayop gani ka, dako kay nag-epekto sa imong anak. Dapat magkinabuhi gyud ka nga Dios nun. Kay may ngano man ang inikita sa imong anak, yes, akong amahan, akong inahan, Christian, pero di man ako makita sa Kristo. So di na siya mutuo sa Ginoo, nigdako. Mas buutan pa man akong papa o mama sa akong classmate, nga way Ginoo. Muna importante kaya itong kinabuhi, isip ginikanan. Kung mao gina akong kadlukan po sa akong mga anak, nga ma-redefine nila ang Kristohanon. Muna, mga ginikanan, kung namang kay haguan, hagui gyud ang imong pagmatuto sa imong anak kung kinsa si Kristo. Di lamang sa pulong, kundi sa imong pagkinabuhi. Kay one day, ma-harvest ra gyud na, ug di na nimo mabalik ang panahon. Muna timanina. So, sa dihang gamay pa ko, naka-observe ko, which is, tuwa masing na, naot ko, Katoliko man ko sa una, di ba, mugawas mo sa mga nahuna nga sa mga pagtulunan nga atong namatan nga, come up yung question. Di ba? Sa diyang gamay pa ko, nangunaw na ako nga nung mudagkot mas kandila sa gawa, sa simbahan. Di ba? So, sa diyang nagkadugay, nakibaw ko nga mudagkot mas kandila para di ay surtihon sila. Mudagkot sa kandila para masakpan itong nagkawat sa pitaka. Di ba? Mudagkot sa kandila para makita og trabaho, surtihon sa business. Na ikaw sang kisugo ko. So, i-purpose mo, para surtihon ta. Gingnan ako nga, kung mao pa ng istorya ka ng tigdagkot, di na naman nagot, dadato na ta na, kung tinuod pa na, nga surtihon ka. O tungod kay, di man ka dipin sa, di man kay, Kristohano na ko ito, backslider lang ba? Di ba ka ng backslider, mangigo ta. So, kay tungod di sa katubag, daugo na lang ka sa away, hilom na lang ka. Pamahuman. So, nga na siya ba? So, mo na siya, wako mingon niya, mo na kita is nagdako ta nga, wata kasabot sa itong gibuhat lang. Mo na karon naagyo tayo Biblia, nga angay na itong masabtan, gyud. Mo na nga, ang tradisyon, maayo siya, kung naka-inline lang gyud sa kamatuoran sa sa Bible. Amen? Nga ang tinubdan, mao ang Ginoo dili taw. Okay, kaduha, kaning elementary principles. So, gikan sa mga espiritu nga naghari sa kalibutan o kalibutang pamaagi. Muna prinsipyo. Elementary, amot nga na gibutang ni mao ni translation sa English wala may lain. Ano yung rudiments? Pero most translation elementary. Napasig ko ni high school o college din ni. Pero ang adding word niya, rudiments. Tiso kisabton, rudiments sa English. Pero sa Cebuano, gikan sa mga espiritu nga naghari sa kalibutan or kalibutanong pamagi. So, unsa may pasabot ini? Kanilang para masayon itong sabtan. It means just like an elementary building block sa ABC. Sama sa bata nga magkat-on kag ABC. Kung bata ka, di ba di makakakanta hantod sa Z, kuto pa ka ABC, depende hantod magkadako ka, hantod makat-on nimo ang alphabetical. It means mo grow mature kind adult. It means kibaw ka nga nasa step, elementary step, nga na ba? Nga masabtan nimo. But what is wrong ani? Principles kalibutan. Nga, which is, nahimo kag binata pagbalik. Nitiguang nata ka, nagbinata na nung ka. Sa unsa mang klase nga pamagi, mao ni mahitungod sa kaluwasan. Kay in Galatians 4:3, ningon si Paul diha sa taga Galatia nga kung atong basahon diha sa kanya
gigamit man ni nga word kaning Galatians 4:3. Nada siya, so kung basahon sa sipa, diba? Ingon usab kita niya na sa mga bata pa kita. Mani elementary elements. Elementary principle. Sa mga bata pa kita, nailalom kita sa mga gahom sa kalibutan. So, unsay pasabot ni Paul, kung tanaw na to context sa Galatian, it means human religion. It means balaod. Di ba, kabantay mo sa Galatians, si Pablo wasiyay thanksgiving, wasiyay blessing, nangasaba siya ditso. Kaya nga naman, kay ilang gi-attack ang gospel. Kaya because nadawat ata nila ang gospel, mature na sila nga namatay, nga nadawat, naluwas sila sa grasya, karon na nang grasya, ug nadawat lang espiritu sa pagtuo, karon ganahan sila mubalik sa balaod. Morning elementary principle, ginaganahan sila mubalik sa step by step nga pamaagi. Instead nga, himsog na ta sila kay himtit nga nadawat ata nilang kaluwasan nga mao si Kristo. Mo ng chapter 4, nga gichutor ta sa balaod, pero karon naabot naman si Kristo. Di na ta kinahanglan og tutor or balaod. Si Kristo na atong kinahanglanon. Amen? So morning ang point din is, it means dibalik sila sa old human religion. That is why tanan is himuon lang reliyon. Mao sa nang ikaw gako as Christian, sa diyang nadawat atos Kristo as honeymoon stage, kasabot kita sa kaluwasan. Gabi kay atong kaning kalipay, muubi, muampo, mubasa ta. I hope na-experience din ninyo akong tinudanig mong Christian. Pero gayan nga sige Christian na ta, mubalik na tas mga tulumanon. Ang pagsimba, mara na siya obligasyon. Ang pagbasa sa Bible, mara siya religious activity. Mo na himuon na natog mga tulumanon. Instead, naa ni Kristo luwas na ta. Amen? O gibuhat ta ni because nalipay ta diha ni Kristo. Di siya obligasyon, di siya tulumanon. Muning mahitabo nato nga sa diyang kita na Christian ta gibuhat og step by step do's and don'ts. Ang atong pagakristohanon. Muna muhimo natag mga dinil na ko ibutang mumata ko ani mao ni di na makumbasa ni human man ako. Di na ko mampo, di na kumbasa, na fulfill na nako. Diba? It should be every day, appeal si Kristo sa itong kinabuhi. Every hour, every minute. Ay, Sunday pa ko musimba. Kay mo na, kay diha mo na yung ganang pa ma-fulfill akong religious activities first week. Dapat every day ta musimba. Not only Sunday. So, ikaw mo, himuon na ito elementary principle. Yan mo pinipamagi ito sa una. Himuon na natog tulumanon. So ikaduha nga kaning kalibutan kagahom. Unsay laing meaning ani? Kay mao meaning din ako nalay pagawas kay duham ni ka meaning. Ang elemental gahom sa kalibutan, which means ang pasabot sa ni Paul ani kaning mga false teaching ni sud sa Colossian nagsimba og stars, angel. Unsa man ni sila? Nagsimba og stars, mga zodiac sign. Mauni siyang elementary principle, gahom sa kawanangan. Kibaw kung nasayod ko, kadaghanan ninyo sa wala pang internet, mamalit mong superbalita o mupakli din mo sa pinakatapusan nga page, kaya mo tanaw mo ito zodiac sign. Virgo. Nga itong kinabuhi, magkwintas itag ka ng Capricorn, kaya din nabilong, nakaluoy na ito, kaya ito superbalita nga mag-agad mo sa itong kinabuhi. Mauning mga pagtulunan sa kalibutan. Nga atong kinabuhi, nag-base magyud sa mga stars. Nag-base sa mga kaning bituon o sa mga Scorpio o Year of the Rat o sa taron, Year of the Dragon. Di ba? So, mao ni mga elementary principles. Instead, Christian na ka, di na ka mo entertain na. Amen? Kay si Kristo, igo na. Muna nga kaning dapatanan, kaning mga pagtulunan nga tradisyon sa tao, dili ni mahitungod kang Kristo. Mo nang last verse, nga si Kristo mo to ang buhi nga Dios. Buhi siya nga makig-relate siya atong substance, siya atong katapusan, o siya atong aim, goal sa atong life, si Christ. Dili ang mga tulumanon.
Siya atong saligan, siya atong tuhuan, o mao na atong test of all. Mo na in every teaching ngay mo madunggan sa YouTube, sa imong Facebook, or anything ngay mo madunggan or makitaan, dapat imong i-filter, pangutana, may tungod ba ni Kristo? Ya, di ka kapafilter na kung wa sa kakailan ni Kristo. Nga imong ilhon, kinsa siya, unsa iyang gibuhat, kinsa siya diha kanimo, unsa ni identify nimo, o unsa nakakaron. Dapat imo lamang na ma-filter sa imong unahuna kung ikaw kaila ka ni Kristo. Ya, kung wa kaila ni Kristo, manang dali ba kita madeluded, mabihag sa mga tawhanong pagtulunan. Makidnap ka sa sayop nga pagtulunan o sayop nga pangununa. Muna ang pag-asabot nimo sa simbahan, ang simbahan way pagbati, ang simbahan di kabaw mo way ayo. Kay ngano man sayop man imong unahuna. Di man may tungod ni Kristo. Muna ang may tabo nga unsa man, di lang ko mapila ng simbahan kay madaghan akong problema. Kita gaan gaghangin libre sa Ginoo ka pabayra. Di ba? Sumuna kasayo pa, tumuna sa atong pagkakristohanon, si Kristo matong sukdanan. Siya atong yardstick, siya atong measurement. Nga kung kani nga pagtulunan, dili ba ni sa tao, kundi kang Kristo ba ni. Muna importante kanihigigala. Kaya kita as believer, mag-create tag ato ang filosofiya. Nga unsa man, ay luwas na bitaw ko, di lang ko musimba. Apoy kay lakaw. Imuha ng filosofiya. Luwas na bitaw ko, di lang ko mo ampo or mo basa. Munay kuyaw. Yes, case to case. Pwede ka nga luwas ka, di ka musimba kung gatinga na ka, kung kamatyuno na ka. Pero kung himsog pa ka, mangita dyan ka, if you look at in China karon, gi-crack down ng mga missionary, even ang church bawal, musimba mangyapong sila, bis underground, bisag dakpon sila. Look at the book of Acts. Padayon niya po sa paglutos o dakpon, musimba, magtapok sila. Kaya nga naman, kay ilang pagtuo, si Kristo mo'y sinto nila. Di mo matter ang circumstansya. Munang ikaw ako maghimo tag filosofiya nga masalikway na lang nato no natong spirituhanong commitment. Kaya kita'y maghimog pagtulunan sa atong kaugalingon. Amen? Muna si Pablo nag-warning sa philosophy sa atong life nga gikan sa tawhanon nga ideas o experience. Muna even si Paul sa gifted philosopher. O buwan niya gi-condemn ang education or philosophy, pero iyang gi-condemn, iyang gikondina ang pagtulunan, filosofiya nga gikan sa tao nga kaalam or kahibalo. Remember, si Kristo mo'y answer sa atong mga tanang problema. O walay problema nga dili matubag ni Kristo. But sadly lang, kadaghanan na tumudol Kristo, ganahan ita masulbad ayun. Ay, wa man masulbad, adto lang ko store ko. Biyaan ni Kristo. Night time nga, pahuwat tong tas Ginoo para ma-learn atong faith, para tong pagtuo mo grow. Munang di niya sulbaron, pero naiuban sulbaron din niya. Amen? Sumuni siya nga, si Kristo, nga mga itong musulbad sa unsamang giagian ito sa kalibutan. Yes, daghan kitag mga pamaagi sa problema sa kinabuhi, pero ato isalikway ang Ginoo. Di ba? Manang ay mo ginang i-resist. Di ko patuan ni. Dapat mo ampo gidain ko. Di ba? Dapat imong mata na ayon ni Kristo ug magtuon jud ka siyang pulong. Saligi iyang pulong. Amen? Manang kung naani mo si Kristo, igo na gyud na. Ayaw na pangitag lain o ayaw na pun-i. Kristo, igo na gyud na. Ano mo tubad? Kung naani mo si Kristo, igo na gyud na. So, imanita sa second point. Mga alas 6:30 pa ni Maman. Second point naman tayo. Di ba tayo? Mani last na complete in Christ. Kompleto diha ni Kristo. Unsa man, morning verse 9. So, manang di nakakilanlan nga masakpan ka, masakop ka sa filosofiya gikan sa tao kay ngano man, kompleto na ka diha ni Kristo. Muna kung unsa mang pagtulunan nga imo nadungog ilabay na
kung unsa mang mga pagtulunan nga imong na or tradisyon sa reliyon nga imong na kuptan gikan sa una ilabay na kay ngano man diha ni Kristo lamang na ang tinibuk ang pagka-Dios ug ikaw na kumplito na diha ka niya. Amen? Mo nang remember si Kristo kumplito nga pagka-Dios. Fullness. Way nagkuwang, way na awas. Mo nakbatan sa baso, kung bubuan nimong tubig, puno yung tubig, tupong yun. Dili sobra, dili kuwang. Mo ning word fullness. Tibuok. Mo nang word tibuok. So mo nang siya na gyud ayang kinabuhi, ang deity is di siya half God or half man, kundi truly God, truly man. So Ginoo siya nga gisiniyaag tao. Listen to this Ginoo siya nga ginahimong tao. Di siya tao nga nahimong Ginoo. Di na may tabo. Amen? So, morning giingon din nga ang Ginoo siya Ginoo nga nahimong tao, siya mo'y mo-supply sa atong empty. Hawang dinhi sa ato ang kasing-kasing. Muna kung wa si Kristo, wa kay kinabuhi. Kay siya man gyud mo puno sa atong katagbawan. Listen to this. Muna the word deity sa Greek words theotekos is a strong word only here in New Testament nga si Kristo is the essence of God. Muna siya nga nagpuyo diha ang Dios niya. Present tense, kanunay nagpuyo. Wa even na siya sa cross, even gikan sa bakan ni Maria, Ginoo na si Kristo. Even nigawas siya sa pasungan, Ginoo na si Kristo. Di manina, why nagkuha niya? Complete na gyud siya nga pagka-Ginoo. Muna, in the chapter 1 verse 15, He is the image of the invisible God. Look at 1:15, Colossians 1:15. Muna, akong basahon din nga ingon si Paul, siya mao ang dagway sa dili makita nga Dios, ang panganay sa tibok nga buhatanan. Kay pinaagi kaniya gibuhat ang tanang mga butang. Diya sa langit ang tanang mga butang, diya sa langit dinhi sa yuta makita o gil makita mga trono o kamanduan o pamanuan o gahom, ang tanan mga butang gibuhat pinaagi kaniya og alang ka niya. Siya mauna sa wala pa ang tanang mga butang, diha kaniya ang tanang mga butang na langkob. Kaba? Diha kaniya, alang kaniya, o pinaagi ka niya. That is why si Kristo Ginoo nga siya bagay makapuno sa imuang emptiness. Kay gibuhat ka para kang Kristo. Amen? Muna na kumplito na ka diha ni Kristo. Si Jesus is always be God. Di gyud siya mausab. Muna kung nay mawali ninyo nga si Kristo dili Ginoo ay gyud mong paminaw. O si Kristo dili tao ay sa mong paminaw. Dapat Ginoo siya og tao usab siya. Amen? And verse 10, mo ni siya, and in Him you have been filled. So it means kung si Kristo nagpuyo niyang Ginoo, unya si Kristo nagpuyo nato, muna kumplito ta, way nagkuwang nato. Amen? Mano mangita man tag kalipay sa uban nga way labot si Kristo. Si Kristo may maghatag ng katagbawan. Tanan natong pagilanglan, spiritual man, nga pagilanglan, physical man, naana ni Kristo. Ug iya gyud nang imit ka nato. Even sa tong life dinhi sa pagka-Kristohanon ug godliness ug Dios nun nga pagkinabuhi naa ni Kristo. Munang ay na paghimo og mga kaning mga tulumanon nga do's and don'ts because si Kristo na gyud ang maghatag nato og pagkinabuhi. Dios nun. Mana nga diha ni Kristo, we are complete of life, materially and spiritually. Nana tanan nimo tungod ni Kristo. Tanan nimong pangkinahanglanon want na diha ni Kristo. You are fully furnished, man sa English. You are completely supplied, equipped sa unsa man sa pagpangalagad ni Kristo. Mo nang di na kinahanglan nga mo adto pagkaglaing mga intermediary, mga pagtulunan para ma-meet imong pangkinahanglanon. Kaya wag gilain makakumpleto nimo si Kristo. Amen?
mo nang ikaw ug ako, mao ni ang kamaturan. As 2 Peter 1:3, ang ihang Dios nung gahom naghatag kanato sa tanang butang, may tugod sa kinabuhi o pagka-Diyos nun. Unsa na ang nani mo? Ang Diyos nung gahom. Nya kanang Diyos nung gahom, unsay gihatag na? Kinabuhi. Mao na ang naangkon mo, ang balang spirito na kay kinabuhi. Without Christ, wa kay life. Empty. Hawang. So kinabuhi og labos tanan ang pagpuyo nga pagka Dios nun. Muna isip magtotoo, may sama gyud ta ni Kristo. Muna di nakakinahanglang mas labaw pa nga kahibalo. Di nakakinahanglang mga pulong sa laing mga pagtulunan. Sa mga Jehovah's Witness, sa unsa pala ng mga Mormons, sa mga dating daan, di nakakinahanglan si Kristo igo na nimo. Di nakakinahanglan mga tuluman nun, mga ceremonial law, ayaw kaon na ni, buhatan ni, kaon na ni. No, si Kristo igo na nimo. Amen? Makatabang siya nimo. Kanunay. Muna nga, wala ka nang apostolis, para mo kuha nimo si Kristo. Manang wa ka na kinalag pastor nga maupay mo tudlo ang kanang mo pasabot ay mo muhatag nimo kaalam na nas Kristo. Pamadawat ako counseling nga ay paingon nga ay si pastor di ba. It means nana ni Kristong tanan kahibalo nato kung kinsa ang Ginoo. Amen. Makasabot imo is mangayo o jud ka. Manang di nakakilang ng punan pa nimo og mukuyog kag laing pundok para masabtan nimo ang kaluwasan. Si Kristo igo na. Amen. Inay mo to pa si Kristo igo na. Dakto pagkasulti, wala na ka manginahanglan bisan kinsa. Kay kompleto na ka diha ni Kristo. Amen. Sa tuhon wala na magkinahanglan nimo nga tawagan ni nga mahimo kang Diyos nun, si Kristo na. Amen? So mo na si Pablo, ni dasig, ni assert siya sa deity ni Christ, ang divine. Nga si Kristo nagpuyo sa fullness of God, sa lawas sa tao, mo na dili pasabot, it means nga, ang Ginoo na nagyud sa human body ni Kristo. Di siya less than God sa amahan, kundi equal ra gyud sila sa amahan. Nalang yun siya lawas. Amen? So, muna kung naa na to si Kristo, nanapod na tong tanan, mahitungod pangkinahanglan nun sa kaluwasan o sa pagka-Diyos nun nga pagkinabuhi. Amen? Wa na'y nagkuwang na to. Nun ang wa ko masayod ni mo, muna as a Christian, nasayod ko, complete na ko ni Kristo. O wa na'y magkuwang na ko. Kaya ang pagpangitas kamatuuran, humana. Kinana ni Kristo. Nakaplaganan nako. Diba? I once was lost, but now I'm found. Diba? Even though di na ko matugkad gayud ngayon sa mga butang nga outside ni Kristo, pero ang personal relationship ni Kristo, masabtan na nako. Tinagis balang Espiritu. Mana nga, but ang matagtao, natay kapilian. Mana mo pili ba ka sa tawhanong pagtulunan? Which is mao'y mo kidnap nimo og bitbiton ka nga di ka matagbaw. Sige ba kagaapas sa kinabuhi. Spirituhanon man, moral or mental nga which is mo dala nimo sa imperno. But pwede ka mosunod sa mga tawhanong kaalam which is nindot kay tan-awon, lofty, fancy, kay nindot kay mga mansinina. But remember, wa gyud lain gyud nga makahat na itong katagbawan sa itong kaluwasan, kundi si Kristo lamang. Muna higala. Susihay mo kasing-kasing. Duol ni Kristo. Muna nga isalikway, unsa mga pagtulunan, nga muna matan, nga way labot si Kristo. Kaya diya ni Kristo, naagyo na ang mental completeness. Sama sa kalangtahon, Christ is enough. Jesus is all I need. Amen? Mananga not philosophy but Christ, dili filosofiya kundi si Kristo, unsa man siya, filosofiya sa walay sulod nga pagpangdimbong.
tradisyon sa mga katawhan, mga prinsipyo sa nila, o kumplito nakadiha ni Kristo. Muna ang mga higala, lingi pud sa imong palibot. Tanawan niya daghang mga tao nga nangita gayud. O unsa man, kinabuhi para mapuno ang ilang vacuum sa sud silang kasing-kasing. Nya kung di ka magpakabanaan na higala, di ka katabang nila. Makita na to nga, sa unsa pa na nga tao imong palibot sa imong pamilya, nga wala si Kristo, incomplete ra gyapon na sila. Mo nang si Kristo lamang mo'y mupuno sa huang silang kasing-kasing. Remember, si Jesus is Ginoo siya na nga himong nga tao, mo na kung nahiusa ka ni Kristo, pinagis pagtuo, makaplagan yun imong personal fulfillment diha ni Christ. Muna tungod ni Kristo, kumplito na kadya. Munang kung makaila ka ni Kristo, di na ka mangitag laing reliyon. Gawas kang Christ. Di na ka mangitag laing kahibalo, kundi kang Kristo lamang. Di na ka mangitaon sa meaning sa life. Di na ka mangitag tubag sa imong kinabuhi kung nanani mo si Kristo. Munang that is why si Kristo lamang mao atong kinabuhi kay siya man ang tinuddan sa kahibalo, kaalam, gahom sa Kristohanong pagkinabuhi. Og labaw tanan, si Kristo lamang ang makaluwas nato, maka-provide sa itong kalawasan. No add-on, walay kuwang. Si Kristo lamang. Amen? Mana manganta, marugta o mag-ampo kita. Amahan na mo nga nasa langit. Lord, salamat, Lord. Lord, we pray, Father. Lord, ikaw man yun ang makahatag o pagpanabot sa katawhan. Lord, nag-ampo ko sa mga kalag nga wapang makabato ng relasyon ni mo. Hikapay lang kasing-kasing. Lord, nga ilag yun ang madawat ang kaluwasan. Nga si Kristo lamang, Lord, mo'y makaluwas o makahatag sa mga kaluwasan. Hingpit na siya ginugad. Lord, tagay lang yung pagtuo, pagsalig, Lord. O kami, Lord, nga mga imong makatawan, himuha, Lord. Nga, Lord, amog yung susihon, kanunay, unsamang mga pagtulunan nga muna dunggan, among nakita. Kung dili may tungod kang Kristo, di na mo tagag panahon Ginoo. Kay si Kristo lamang yun ang among pagkinabuhi. Dalaygon kay Ginoo sa ngalan ni Jesus. Amen. Christ our wisdom, we are humble when you hide your ways from us. You have purposes in number, each one good and glorious. Help us trust when we grow weary, free us from our righteous thoughts. Give us grace to see more clearly. You are God and we are Christ our wisdom, be
this